Ilagay niyo po ang mga kamay niyo sa likod, Ginoo. Ilagay mo ang mga kamay mo. Sa likod mo. Gusto mo bang makausap ang babae? Oo naman. Base sa investigasyon, sinasampahan ka namin ng kaso ng pananakit. Para saan? Gusto mo bang makulong o pumunta sa... Ang bag mo? Oh, Gusto mo bang ilagay ang mga kamay mo sa likod ng iyong likod? Kapag siksikan at mataas ang stress, nagiging magulo ang mga paliparan sa Amerika. Punuan sa gate at naantalang pag-alis. May ilan na sobra ang nainom at mga pasaherong nawawala sa sarili bago pa man umalis ang eroplano sa lupa. Inaabot namin ang pinakawalang kapantay na eksena ng pagkabaliw sa paliparan na nahuli sa bodycam. Welcome sa After Hours ng Law and Crime. Tama ang hula mo, ako si Sam Goldberg. Bisperas ng Pasko sa Nashville International Airport, panahon ng kapayapaan, ngunit isang pasahero ang nagwala sa gate dahil sa natapong tubig. Ang simpleng pakiusap na maglinis ay nauwi sa sigawan, pagbabanta at naudlot na bakasyon. Wala namang may gusto nito. Lahat. Sige, sigurado ako. Good luck. Pasensya na, sobrang tagal na. Yung babae na may telepono, kailangan ko talagang makialam sa gitna. Mag-aaway na sila ng Ginoo na may salamin at yung totoong agresibo ay yung babae na nakaitim. Sige. Nagbuhos siya ng tubig sa sahig, nilinis iyon ng babae at pinakiusapan ng lalaki na linisin pa. Pagkatapos, nagmura siya gamit ang F-word. At pagkatapos, nagparinigan pa sila sa isa't isa. Sa puntong ito, sir, sobrang dami na ng drama dito. Hindi na namin kayang maging tagapamagitan. Gusto lang naming pareho silang pumunta sa counter at magparibok doon. Hindi namin kayang gawin yun. Okay lang, kanselado na ang flight. Pumunta sila sa ticket counter, may tao ron para sa kanila, pero kailangan na nilang umalis. Lakad na lang ng walang bit-bit na bag. Hindi ko na sila maririnig. Dumating ang pulis at ang suspect na si Casa McCord na mainit pa rin ang ulo. Sinubukan ng opisyal na samahan siya sa ticket counter para maribok. Mariing tinanggihan ni McCord ang alok. Ilang minuto lang, nagpa siya ang mga opisyal. Disorderly conduct. Kansilado na ang mga planong paglalakbay ngayong Pasko. Hindi ko magagawa yan. Hindi kita kaibigan. Ibalik ka na lang sa maleta at maglakad tayo sa likod. Hindi ka. Pero hindi ka rin susuriin dito. Nagpapasira ka. Nasa ilalim ka ng aparador. Gusto mo bang umupo dyan? Hawakan mo. Puputulin na namin ito. Gusto naming siguraduhin na kayo ay lahat. Nasa inyo ang desisyon kung palalawakin o aalisin ang tape. Hindi kayo pwedeng umalis. Bantayan ang camera. Pinaghihinalaan nila ako, nawawala ako. Gusto mo bang makulong? Inaresto kita dahil sa magulong asal. Salamat sandali. Visit, gusto ko yan. Ginagawa ko na. Oh, sige. Salamat. Oh, nandito ako sa 23. Pwede mong ilagay ang kamay mo sa likod. Ayos ka na ngayon. Alam mo ba kung bakit ka inaaresto o dadalhin sa kulungan dahil sa magulong asal? Nasabihan ka na ba? Lahat. Salamat. Oo, habang dinadala si McCord, kinausap ng mga pulis ang mga saksi at naging mas mabigat ang kwento. Hindi lang ito tungkol sa natapong tubig. Ayon sa pulisya, nagbanta si McCord na sasaksakin ang isang tao sa komprontasyon. Hindi, wala akong kasama. Mag-isa lang ako. Oh, sige, ano bang nangyari sa pagitan ninyong dalawa? So ganito, hawak ng babae ang tasa tapos nahulog ito tapos tumalikod siya at itong Ginoong ito dito ang pumulot, kinuha niya ang tasa at yung mga natira ay nahulog habang paalis na siya. Tapos may mga batang babae na naglalakad sa likod at muntik na silang madapa, sumunod siya sa likod at siya mismo ang nadapa. Tapos parang sinabi niya, kanila na yan, sila ang dapat magpulot. Tapos yung babaeng nasa likod niya mismo ay parang sinabi niya, ako yung nasa gitna ng kuha. Ako yung babae, kailangan kong kunin yon. Tapos doon na pumasok yung isang lalaki. Lumapit siya kay Jackie na kumuha ng tissue para pulutin yon, pero nakita naming lumapit si Janet kay Kim. Nang sinabi ng babae, babalik ako, sabi niya, hawakan mo ako. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Pwede naman kaming umunawa at hindi maging pabaya. Sabi niya, ikaw ang maglinis sa sahig. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Tapos sabi niya, gusto mo bang may gawin?
Iniwan niya ang bag at nilapitan ko siya. Parang papalapit sa'yo. Oo, sabi ko, uy, ganito ka na sa akin, ito lang kaya ko. Paano mo nagawa yon? Sige, subukan mo. Sabi niya, kung hahawakan mo ako, hindi kita hahawakan. Kung gagawin mo, sige lang. Dito nagsimula ang tapang niya. Sabi niya, Pasko ngayon, kaya doon niya kinuha. Nahuli ka kasama si Macord. Opisyal, inspeksyonin ang bag niya at alamin ang dahilan ng diwa ng Pasko. Ayon sa ulat, may bukas ng bote ng vodka na nabili sa paliparan at halatang gamit na. Kanselado na ang flight niya. Ito ang kanyang sagot. Hindi ito naaayon sa diwa ng Pasko. Taga anong estado ka? Wala namang pake, lokohin mo na lang ako, paalisin mo na ako, ilayo mo na ako dito. May nahuli akong maganda. Sayang, hindi mo siya masasakyan sa flight niya ngayon. Sige. Meron ito. Tama. Kung hindi sana nasa pulis na ako, tama. Ang paglalakad papunta sa patrol car ay nagdulot pa ng isa pang pagtanggi. Paulit-ulit na tumanggi si Macord na mahawakan at inaakusahan ang mga pulis ng panghaharas sa bawat hakbang. May problema ako sa mga nagsesession. Para sa iba, Yan, tayo yon. Sige, itaas at ilabas mo ang paa mo. Ngayon ako ay hinihiling ko sa iyo na babae. mga tanong. Diyos ko, Diyos ko. Diyos. Kung may babae ka sa kanan dito, Tigil, tigil. Huwag mo akong kausapin. Medyo huli na. Flat. Huwag mo na akong sundan gamit ang papel na yan. Sige. hindi siya sang-ayon dyan. Ibigay mo sa akin ang truck. Hoy, Sige, heto na. Uy, anong ginagawa niyo rito? tuloy lang kami sa daan. Salamat. Umupo ka sa likod kasama ang bagahe mo. Salamat. Nasa labas siya, humanap ka ng pwesto. Si Casa Macord ay nagbisperas ng Pasko sa kulungan ng Davidson County matapos kasuhan ng kaguluhan at pagkalasing sa publiko. Nakapiit siya sa 5,000 piyansa at naghihintay ng paglilitis. Walang sugar plums, walang boarding pass at matagal nang umalis ang flight na ipinangako. Uy, sa totoo lang, ano ba yung body cam na lagi nating tinatalakay? Patunay lang na di mo alam ang mangyayari sa mundo. Kaya mahalaga ang mahusay na abogado. Diyan papasok ang matagal nating sponsor na si Morgan & Morgan, isang firm na may mahigit 1,000 abogado. May astig din silang merch. Logan, i-zoom mo nga yan. Salamat sa mahigit 1,000 abogado. Kaya madalas silang manalo nitong mga buwan. Nakuha ng Morgan & Morgan ang hatol na 29 na milyon sa Philadelphia, 2.7 milyon sa Florida at 5.6 milyon para sa isang biktima ng aksidente sa sasakyan sa Georgia. Matapos mag-alok ng insurance ng $0 sa kanilang kliyente sa kasong iyon, kahit hindi milyon-milyon ang halaga ng kaso mo, bakit hindi ka magsimula ng claim? Ipaglaban ang nararapat, pinadadali ito ng Morgan & Morgan. Pwede kang magsimula ng claim sa telepono sa 8 pindot o mas kaunti. Kaya madaling mag-claim sa forthepeople.com/kahit lampas trabaho. I-click ang link sa description at nakapin na komento. Alas 11 ng gabi sa Orlando International Airport, huminto ang shuttle driver. Tumawag sa siyam na isang-isang at iniulat na sinuntok siya ng pasahero. Pagdating ng pulis, nadatnan nila ang punong van, frustrated na driver at 2 magkapatid na nagwawala matapos 1 oras na paghihintay. Anong nangyayari? Matagal na kaming naghihintay. 1 oras sa bus stop. Tumawag ba kayo? Susubukan naming alamin. Tama ba ang tawag na ito? Sandali lang, tumawag ka ba? Siya ba ang tumawag? Ako ba ang matatanggal sa trabaho? Tinawagan mo ba kami? Oo, Tinawagan mo ang siyam na isang-isang. ikaw dito ka. Sige, manatili ka lang dyan. May itatanong ako, ha? Minsan hindi natin alam kung ano ito. Pwede bang bumaba kayo ng bus para sa akin? Umatras? Umatras. Anong ginagawa mo? Umatras. Umatras? Nagiging katawa-tawa na ito. Tara na. Tara na. May paraan ba? Kung makakausap mo ako, kakausapin din kita. Pasensya na.
Umupo ka muna para sa akin. Aalis na ako, puntahan mo si Ford, pero hindi ko magagawa kung ganyan ka. Pinaghiwalay ng mga opisyal ang magkapatid na Palmer at Christopher Beck. Ikinuwento ni Palmer ang matagal na paghihintay, tono ng driver at ang umano'y pananakot na palayasin sila sa kalsada. Pero pinutol ng opisyal ang mga reklamo. Hindi na mahalaga ang pagkaantala, simple lang ang tanong, kailan ito naging pisikal? Sige, nasa loob na kayo ng sasakyan at siya ang driver. Oo, tama. Oh. Sige, so nasa loob na kayo ng sasakyan at nagsisigawan pa rin sila. Nagsisigawan pa rin kami sa isa't isa. Oo, nagmamaneho kami tapos bigla siyang huminto. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Sinabi niya gusto niya akong palayasin at pinapili niya ako ngayon. San ka? San ka? Sumakay ka ba sa bus? San sa C? Sige. Si, tama. 77. Sumakay ka, maayos naman ang lahat nung sumakay ka or parang lahat ito ay nagsimula nung sumakay ka. Nagsimula ito sa likod ng kotse. Sinabi ko ng mahinahon, 1 oras na tayong naghihintay dito. Sabi niya, Hindi, okay. So nasa sasakyan kayo at papunta kayo dito. Tapos gusto na niya akong itapon palabas bago pa yon. Saan? tama, pagkaalis namin mula sa kotse, mula sa lugar, mula sa C77, Sige, sige. at huminto siya. Sabi niya, bumaba ka ng kotse. Ngayon na, hindi ako bababa ng kotse. Binayaran ko ang kotse ko sa parking lot, hindi ako bababa ng kotse. Sinubukan niya akong itapon palabas. Kaya bumalik kami sa kotse. Nag-ayos siya, kinuha ang kurbata at huminto kami. Sino ang humawak ng kurbata nino? Sumisigaw siya. Sumisigaw sa akin. Sumigaw din ako pabalik. Bumaba siya ng kotse para itapon ako. Tama, kaya hinawakan niya ako. Nagsalita siya ng Espanyol sa hayop kaya sabi ko magsalita ka lang dyan at sinabi ko rin na hindi siya marunong mag-Ingles. Anong ibig mong sabihin ikaw? Inabot mo siya? Inabot ko ang balikat niya at hinawakan. Heto. Sa video ng saksi, pahayag ng driver, at pag-amin ni Beck, bumalik ang pulis at binigyan siya ng pagkakataong magsulat ng paliwanag. Tumanggi si Beck, nilinaw na ipinagtatanggol lang ang kapatid niyang babae. Ang desisyong iyon ang nagbago ng kanyang kapalaran. Nagmamaneho siya, tapos parang itinulak lang niya siya. Paumanhin po. Sige, hindi ako... Hindi ko maintindihan. Hinila niya ito pabalik at sinabing bumaba dahil walang respeto. At ayaw talaga nila sa amin. Kaya binigyan niya ulit ng pagkakataon, isinara ang pinto at sinubukan niyang umalis. Ako'y Oh. Oh. Ako. Ako. Ako? Nakaon. naging racist siya, sinabihan silang mag-Ingles dahil hindi raw sila Amerikano. Oo, sabi niya. Hindi niya kailangang agawin ang laban ko. Oo, ginawa ko. Hindi kita sinaktan. Nakuha mo ang gusto mo, nandoon lang yon. Pumayag ang driver na magreklamo. Maya-maya nilapitan ng pulis si Beck na may kalmadong utos at imbes na sa paradahan ng paliparan sa kulungan ng Orange County na sila nagtungo. Hayaan mo siyang magsulat ng pahayag dahil siya ang nagsimula. Hindi ko rin naman maisusulat ng maayos. Gagawin ko. Kukunin ko rin ang salaysay mo dahil nandoon kayong dalawa. Write her thing. And then underneath that, I'll write. Hindi ganun ang proseso sa kasamaang palad. Bakit hindi ganun ang proseso? Paano ba talaga ito gumagana? Gumawa ka ng pahayag, sige at isulat mo ang iyong salaysay tungkol sa nangyari. So, base sa intindi ko, ikaw ang humawak sa kanya at inamin mo yan sa mikropono, tama? Kaya nitong bigyan ka ng pagkakataon mailahad ang panig mo sa kwento. Nang ano? Oo. Sinusuportahan ka nito at kahit may video tayo ng lahat, lalong pinatitibay nito ang kwento mo. Interesado ka bang gawin yon? Hindi ko gagawin. Ayoko.
Desisyon mo yan. Kung ayaw mo, wag mo gawin, pero makakatulong talaga yon sa'yo. Gusto ko ng tulong, makakatulong ito sa akin, pangako ko yan. Ulit, Malinaw ang mga susunod na hakbang. Tama! naiintindihan ko na magsasampa siya ng kaso. Humihingi siya ng paumanhin sa pagtatanggol ko sa kapatid ko, ganun ko ito nakikita. Sige, ibig sabihin ayaw mong magbigay ng pahayag. Bigyan mo ako ng utos na manatili sa bahay. Hindi kita pinipilit, sir. Karapatan mo ito. Gusto mo ba o hindi? Gusto mo bang malaman ng ilang kalokohan? Tama ka. Tinatanggihan mo ang pagkain mo. Hindi ko tiningnan yun. Wala kang kasalanan. Kung ayaw mong magsulat ng pahayag, ito lang. Dadalin mo ba ako sa kulungan? Hindi pa tayo umaabot sa puntong iyon. Iniimbestigahan pa namin ang lahat at ginagawa namin ang pinakamasusing investigasyon na kaya namin gawin, kaya iyon lang. Kaya kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin, iyon lang. Bag mo ba ito? Oo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod ng likod mo kapag aalis ka. Sige, hindi namin gagawin, ipapaalam sa kanya. Subukan mong ipasok mo na ang puwitan mo. Ilabas mo ang parehong mga paa. Habang nakakulong si Beck sa patrol car, si Pamela ay naiwan para harapin ang mga pangyayari. Naiwang sasakyan, nawawalang telepono, at ang kaalaman na ang kanilang pagtatalo ang sanhi ng lahat. May pulis na tumabi sa kanya, ipinaliwanag ang kaso, proseso at kung saan dadalhin ang kapatid niya. Ang pananakit ay isang krimen. Ako ay sa kulungan. Ang pananakit ay krimen. Pananakit sa braso ng lalaki. Hawakan mo lang siya, pananakit na yon. Paano naman yung tinangka niya akong itapon sa kotse? Ano yon? Hindi ba pananakit yon? Hinawakan niya siya ng walang pahintulot. Pananakit, agad na sinabi, hindi krimen. Ang paglalagay niya ng kamay niya sa kanya ay isang krimen. Alam natin ito, hindi tayo pinapayagang hawakan ng kotse. Gets ko, pero sabihin mo pa rin kung saan siya pupunta. Opo, ma'am. Kung alam mo lang kung gaano kasama ang taong to. May video niya, nakita ko na at naintindihan ko. Pareho kayong matindi sa isa't isa. Oo, talagang nakakabaliw. Nakakabaliw pero sinabi ko sa kanya ng maayos nung birthday ko. Naghintay kami ng 1 oras. Gets ko kung inis ka, pero hindi dapat nagkakahawakan ng mga tao at hindi ko papayagan yon. Ano na mangyayari sa kanya? Makukulong ba siya at gaano katagal? Hanggang sa unang pagharap niya bukas ng umaga. Malalaman nila bukas ng umaga sa unang pagdinig kung ano ang susunod na gagawin. Nakulong si Christopher Beck sa Orange County Jail dahil sa pananakit. Natagpuan ng kapatid niya ang telepono, kotse at daan pa uwi. Natapos ang shift ng shuttle driver at ang 1 oras na paghihintay ng masasakyan ay nauwi sa magdamagang pagkakakulong sa selda. Kamusta ka? Ano ang mga dahilan mo kung bakit ka nasa paliparan ngayon? Gusto namin. Gusto namin. Nandito lang ako. What kind of car you drive? Anong sasakyan ang minamaneho mo? Ibinaba ako. Kapatid, Dito ka lang namin ibinaba. May nangyayaring sitwasyon. Sige. walang anuman. O kayo, Official Hones. O, ikinagagalak kong makilala ka, Billy Craig. Hi, Billy. Oh, Ma'am, 16 radyo hindi. Hindi siya. May isang lalaki na ang pangalan ay Billy. Sige, may mga kamay tayo. So hands behind your back, sir. So hands behind your back. pupunta tayo sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. May tip ang pulis tungkol sa isang lalaking si Billy Joquegol, 49 anyos. Sabi ng investigador, nag-FaceTime siya sa asawa at nagbanta na babarilin ang ilang sasakyan. Tumawag ulit siya mula sa paliparan at sinabing gagawa siya ng rat-at-tat. Sa surveillance video, huminto si Kegol sa terminal gamit ang puting pickup Siyam 29 ng umaga. Pagkalipas ng 2 minuto, pumasok siya sa Mataong South Terminal. Dahil sa impormasyon at paglalarawan, nakita siya ng pulis sa kamera at agad kumilos. Una, kayo dyan sa 2025, kumusta kayo? Ano ang mga dahilan ninyo kung bakit kayo nasa paliparan ngayon? Nandito lang ako. Paano naman siya? Anong klaseng sasakyan ang nilulunod mo? Ha?
Anong klaseng sasakyan ang minamaneho mo? Meron akong drop out. May drop dito, naghahanap lang kami, may nangyari lang na sitwasyon. Sige, walang anuman. Oh, kayo. Official Hones. Oh, ikinagagalak, babalik kami. Bili, opo ma'am. 16 radyo. May lalaking ang pangalan ay Billy. Sige, may mga kamay ka. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod, Gino. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Hindi, nakakasira yan, nakakasira yan. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Bakit ako nasaktan? Bakit ako nasaktan? Telepono ko yon. Pala ito. Akin to. Babalik ako sa unang estado para kumpirmahin. Ayon sa taga-usig, hindi naglakbay si Cagle kundi pumatay. Giit ng depensa may krisis siya sa isip ngunit di pinaniwalaan ng hukom at tinanggihan ang piyansa. Si Billy Joe Cagle ay sinampahan sa federal na korte ng tangkang karahasan sa paliparan, pagbabanta sa pagitan ng estado at pagdadala ng baril bilang nahatulang kriminal. Nakabimbin pa rin ang kaso niya sa tanggapan ng abogado ng Estados Unidos. Hi miss, pwede po ba kayong bumaba ng eroplano kasama ko? Lahat po kasi ay bababa at mapipilitan po kaming dalhin kayo kahit ayaw ninyo. Nagre-record din ako kaya okay lang kung mapunta ito sa YouTube. Bumalik kami sa Florida, papasok sa first class na may mas maluwag na upuan, libreng inumin at tahimik na biyahe. Para kay Lauren Nash, 38 sa Tampa International Airport, naging front row seat siya sa pagpapaalis sa eroplano dahil ayon sa airline staff mukhang lasing siya. Ayon sa ulat, nakalimutan niya ang bag niya, tumakbo lampas sa mga ahente na pumipigil sa kanya at pinilit sumakay ng American Airlines flight kahit bawal siya. Pagpasok niya, agad lumala ang sitwasyon at nauwi sa komprontasyon na sangkot ang kapitan at unang opisyal. At pinanood ko lang siya dahil halatang lasing siya at pinanood ko lang ang mga ginagawa niyang kakaiba. Tapos bigla siyang tumakbo paakyat ng jet bridge para kunin ang bag niya kasi naiwan niya ito sa isang gas broiler. Kakausapin ko sana sila kahit uminom siya at kung ano-ano pa. Sinabi ko sa kanya na hindi siya makakasakay hanggat hindi kami nag-uusap. Tumakbo siya pababa ng jet bridge kahit tinawag ko siyang bumalik pero tuloy pa rin siya. Ayaw niyang bumaba ng eroplano kaya aalisin namin siya pero matigas talaga siyang hindi bababa. Kaya yan ang sitwasyong papasukin mo. Mukhang kailangan nating maghintay. Paparating na si Tony. May cellphone ka naman. Sige. May supervisor na paparating, bababa kami. Hindi lang talaga kami makakasakay sa eroplano. Bumaba siya tapos bumalik matapos naming sabihin hindi siya pwedeng sumakay sa eroplano. Sabi ko nga, parating na ang supervisor namin, kaya siya ang dapat pumasok at kumbinsihin siyang bumaba. Kaya may anumang panghihimasok ba? Humarap siya sa kapitan sa unang opisyal ulit. Hindi ako. Ako ay kilala bilang ang numero 1. Kapitan, may scanner ka dyan sa ibaba? Pero walang physical, tama? Oo, ganun nga. Huwag ka lang maniwala. Kaya Iscan. Uy Dustin, may scanner ka ba? Tapos scanner. Sandali lang. Pupunta na kami. Kilala ang kanyang sasakyan ng pulis? Dumating ang mga pulis para alisin siya at malinaw sa airline staff na hindi lang ito masamang araw. Malamang tapos na ang pagiging frequent flyer niya. Obserbahan siya pero kitang-kita na lasing. Pinanood ko lang siya at sinabi yon. Tumakbo siya paakyat ng jet bridge para kunin ang bag na naiwan sa gas broiler. Gusto ko sana siyang kausapin kasi alam kong uminom siya ng alak. blah blah. Sinabi ko sa kanya na hindi siya makakasakay hanggat hindi kami nag-uusap. Tumakbo siya pababa ng jet bridge. Tinawag ko, Pibli, bumalik ka dito. Ngayon, tumatanggi siyang bumaba kaya tinatanggal namin siya pero ayaw pa rin niyang lumabas ng eroplano. Ay, Diyos ko. Yan ang papasukin mo. Parating na si Tony, dala ang cellphone, walang ginagawa araw-araw, gusto umalis ng 15 minuto, sige siya na. May supervisor na dadating, bababa kami pero hindi sasakay ng eroplano. Hindi lang kami pwedeng sumakay sa eroplano. Bumaba siya tapos bumalik. Gusto lang namin ng 15 minutong kasikatan. Wala siyang nakuha mula sa kapital. Hindi ako sigurado, hindi ko tayo bibigyan ng linya. Tatawagan kita ulit. Meron ka bang scan? May scanner ba kayo dyan na pwedeng gamitin sa Miami, mga guys? Yung bag mo sa Miami?
Oo, scan. Oo. Uy, Dustin, may scanner ka ba? Sandali lang ha. Oo, so nakuha na natin yung manifold niya. Pwede mo bang sabihin sa kanya pulis na ang papunta sa kanya? Nasabi ko na sa kanya, bumalik na siya sa eroplano. Nandito ang mga pulis para sa akin. Alam ko. Pero pwede mong gawin kung may nakaupo sa unahan, sana may isa sa inyo sa likod. Paminsan-minsan, pakiusapan din siyang bumaba. Hindi kami pwedeng sumakay sa eroplano. Kaya mo naman. Pero ang supervisor mo pwede. Sige, okay, Pumasok si Corporal Vasquez, supervisor, na may pahintulot sumakay at lumapit sa first class na may simpleng hiling. Nagbigay si Lauren Nash ng mahabang lektura tungkol sa karapatan ng pasahero. Siya ang pangalawang upuan sa berde. Ano pangalan niya, pare? Ano pangalan niya? Lauren Nash? Sige. Tatayo ako sa likod niya, tapos pwede mo na siyang kausapin. Pwede mo ba akong samahan bumaba ng eroplano? Kung maipapaliwanag mo sa akin ang dahilan kung bakit. Ipapaliwanag ko yon sa labas, hindi iyon ang ibig ko. Hindi. Miss, ganito ang mangyayari, lahat ng tao ay bababa ng eroplano. At pagkatapos, mapipilitan kaming ilabas ka kahit ayaw mo. Ayaw naming gawin yon dahil maaabala mo ang lahat ng ibang pasahero. Ngayon, ganito kasi yon. Hindi talaga ako nag-aalala tungkol sa ibang mga pasahero. Ang inaalala ko ay ang mga karapatan ko. At ang karapatan ko ay ipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Wala akong ginawang masama. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Pero makikinig ka muna sa akin Ipapaliwanag ko ito sa'yo. Pwede ka na pagkatapos kong magsalita. Sige. Alam ko ang aking mga karapatan, edukado ako at malinaw na nandito ako ngayon. 2 linggo na mula nang binayaran ko ang upuang ito. Sige. Wala talaga akong ginawang masama. May mali sa mga taong nagtatrabaho sa airline na ito na nasa labas. Sila ang nagreklamo laban sa akin. Wala akong ginawang masama. Kaya kung gusto ninyong sabihin sa akin kung ano ang nagawa kong mali, Siguro wag na lang tumulong. O sige, ang kapitan ng paliparan, hindi. nandun ang kapitan ng eroplano at malinaw kaming nag-usap. Hindi siya naniniwalang dapat mangyari ito. O sige, nandoon siya, nandito tayo. Nandito siya mismo at sinabi niya sa akin ng harapan na wala na ito sa kanyang kontrol. Tama ba? Kaya naman kami ang papasok. Pakiusap, kontakin mo ako. Pakiusap. Hindi, pero ginawa mo. Ako ay first class binibini. Sige, ayos lang. Ang ibang tao ay binibini. May nangyayari. Ako nga, ipinakita mo, binibining Nash, ipinakita mo ang ilang ugali na hindi angkop dito. Ipinapakita ko ba yun? May nainom or na-inject ka bang kung ano na nakaka-apekto sa pag-iisip mo? Yan ang nakakabaliw. Wala akong ginawa. Kaya pupunta tayo, papalabasin natin lahat at pagkatapos ay kailangan nating kunin. Sige, ayos lang yan. Pwede mo bang kunin bag ko? Hindi pwede. Ma'am, tumatanggi ka. Hindi. Hindi ako alis dito nang wala ang bag ko. Kunin mo ang bag mo, dadalhin natin. Hindi. Pwede mong gawin yan. Kaya mong gawin yan kasi bag mo, kaya ikaw ang gumawa. Ganito ba talaga kayo kakapal? Gusto mo bang kunin ang bag mo? Kausap, seryoso ka ba? Ano ngayon, wala na sa kontrol ng kahit sino. Hindi. Makinig ka sa kanya, dapat manatili ka sa mga opisyal ng eroplano ngayon. Kung di mo gagawin, lalala pa ito. Nagbibiro ka ba? Hindi siya nagbibiro. Kunin mo na lang ang bag mo. Wala naman akong ginawang masama. Nagpakita ka ng kakaibang ugali na nakakabahala. Hindi, ang gagawin natin. Kunin natin ang bag mo. Ang gagawin natin ngayon ay sisimulan nating i-record ito. Nire-record din kita, kaya okay lang. Walang problema kung mapunta sa YouTube. Kunin mo na lang bag mo at bumaba na tayo para hindi maabala ang iba. Naabala ko na ang iba. Oo, naistorbo mo na sila, kaya tara, kunin mo na ang bag mo at umalis na tayo. Ganito ang usapan, Gino. Aha. Kukuha lang ako ng first class, aalisin ko na. Sige, Alam mo ba? Ayoko, ginagawa mo yan sa eroplano. Ayokong maghapunan. tingnan natin kung ayos ang first class. Pwede ba tayong umalis sa tindahan ko? Hindi mo kailangan gawin, maliban na lang kung gusto mo. Hindi mo kailangan gawin yon. Ito na ang pangatlo mo. Ayan na tayo. Tama. Hindi ba kayo pupunta? May mas mahalaga pa ba kayong gagawin? Oo, meron. Pero isa ito sa mga mahalaga. Hindi. Hindi naman. Oo, mahalaga talaga. Hindi talaga. Alam mo kung ano yon at pagkatapos sasabihin din namin sa'yo kung ano yon. Kunin mo ang bag mo. Pwede tayong mag-usap habang naglalakad ka pero inuutusan mo ako na hindi naman gumagana. Binibining Nash, hindi ganun ang sistema. Pakinggan mo, kunin mo ang bag mo. Ito ang mangyayari. Ang mangyayari sa loob ng 5 segundo, ikaw ay bibitayin. Anong gagawin mo? Tayo ay arestuhin. Dahil sa magulong pag-uugali. Paano naging assignment ng pulis yon? Mukhang may tama siya. Malinaw ang plano.
unang klase at i-escort palabas. Pahintulutan mo ako makiusap sa'yo. Sige na, bigyan mo ako ng daliri. Tara na. Tara na. Tara na, halika na. Makikipag-usap tayo sa isang bagay. Pasensya na kayo, tuloy lang. Halika na. Sobrang pasensya na. Sandali lang. Kailangan ko nang maglakad, ma'am. Sandali lang, mag-upo tayo. Kapag may oras ka, maglalakad tayo. 10. 15. Ano ang lalaking ito? Mag-relax ka. Kontrolin ang 12. Kanya ba ito? Kanya ba ito? Huwag mo akong saktan, hayaan mong maglakad ako at bigyan ng sandali. Pinapunta mo na camper mo. Ito na ba ang una mong tao? Uy, kapag may pumasok, Makikita mo ang gasolina. sabihin mo sa kanila na lumapit sa'yo. Kung hindi si Jesus, huminto ka. Pakiusap, huminto ka, Jesus, huminto ka, maglalakad na lang ako. Kukuha ka ng isa pang sasakyan. Hindi, nasasaktan mo ako, maglakad ka na lang. Hindi tayo lalakad, hindi mo siya makuha. Makukuha mo siya. Huwag, yun ba? Hindi ito tulad ng gusto ko sana. Kahit ano pa man, Tingnan mo ako, yayakapin kita. May iba pa ba kayong dala? Nasaan ang isa ko pang bag? kailangan natin ng mga bag. Pwede mo ba akong hayaan? Hindi. Hawak ka nila kasi may kapansanan ka. Hindi ako tatakbo. Hayaan mo akong gawin ito para sa iyong kaligtasan. Hahawakan ka nila. Mga baliw kayo. Hindi ako puwakaw. Puso, sa kulungan, sasabihin mo nakakainis na talaga ito. Hindi ito tama. Umuwi kayo gabi-gabi, sinasabi nyo hindi ito tama ang ginagawa ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikinig. Pwede mo ba akong pagbigyan? Maglalakad ako. Saan ka maglalakad? Pwede mo ba akong hayaan maglakad? Huwag mo akong hawakan. Ako ito. Hindi mo ako kailangang hawakan. Hindi mo ako kailangang itulak. Hindi. Hindi mo pwede. Hindi mo pwede. Hindi mo kailangang hawakan ako. Hindi naman ako. Nagbibiro ka ba? Ikaw ba ay... Sandali lang, hayaan mo akong huminga saglit. Itulak mo ang kotse mo. Hindi ko kaya. Natapos ang paglalakad sa patrol car, pero kinailangan pa ng kalmado ng supervisor at huling pakikibaka para maipasok siya. Sige, tigil, tara na. Makinig! Pakiusap, kunin nyo na lang siya at palayain ako. Tandaan. Ako si Teniente Porter, pakinggan nyo ako. Ako ang kanilang supervisor, pakinggan nyo ako. Kailangan kitang kapkapan. Sige. Sige, aralin ka niya. Sige. Dahil nakaposas ka. Nung una, Sige, kaya mo ba? Meron ka bang kahit ano sa'yo na yung piraso? sige, tingnan mo ako, niloloko mo. Alam ko ba? Sige, kaya kalma ka lang muna sandali. Oo, tama, ang galing mo. Huminga ka lang. Ayos. Nakaposas at kinasuhan si Nash ng disorderly intoxication, inilagay siya sa patrol car. Patuloy siyang nagwawala, humihingi ng tubig at badge number at sinasabing hindi siya makahinga. Hindi ako magbabayad ng buwis para sa sabon. Are you kidding me? Pwede po bang makahingi ng tubig? Pakiusap? Makukuha mo yan sa kulungan. Hindi po ako kriminal. Makikita ko ang labas ng balat. Sige. Ngayon, habang papunta sa kulungan, walang tigil ang monologo ni Nash. Mula politika, sistema ng batas, hanggang matinding batikos sa mga airline ng Amerika. Anong gagawin nyo guys? Dadalhin nyo ba ako sa presinto, sa mga totoong kriminal? Alam nyo yon? Ilagay nyo ako sa selda at parang turuan nyo ako ng leksyon. Ganun ba? Seryoso ba kayo?
Alam mo, ayaw mong umuwi sa gabi, pag-isipan mo yan. Grabe, bumoto ako para sa'yo, bumoto ako kay Trump, bumoto ako para sa'yo. Ang gulo talaga. Wala akong ginawang masama. Wala naman akong ginawang masama maliban sa ipinaglaban ko lang ang sarili ko at siya rin ipinaglaban lang niya ang sarili niya. Pero nakita mo naman ako, hindi ko ipinaglaban ang sarili ko or ang iba o gumawa ng anumang masama. At itong babaeng itim sa simula ng airline ay hindi ako nagustuhan at hindi niya nagustuhan yon. Una sa lahat, hindi niya nagustuhan yon. Nasa unahan ako at gusto niya akong siraan. Gusto niyang sabihin lahat ng ito tungkol sa akin, pati pataas. At dapat siyang tanggalin sa trabaho at dapat idemanda ang American Airlines dahil sa paraan ng pagtrato sa akin. Sobrang hindi tama nito. At alam mo yan, kaya hindi ka nagsasalita, alam mo yan, at lahat ito ay nare-record at alam ninyong lahat yan. Dumating na sila sa kulungan. Tapos na ang biyahe pero may huling-hiling si Lauren Nash bago bumaba ng sasakyan. Kung kusa kang lalabas o kung hindi ay hihilahin ka palabas. Get out! Then let's go. Kusang loob akong lalabas. Gusto ko ng ibang tao na hindi nagmaneho papunta rito, hindi ako komportable sa sino mang nagdala sa akin dito. Sige na, hindi. Gusto ko ng ibang tao na hindi nagmaneho papunta rito ang magpapaalis sa akin sa sasakyan. At okay lang sa akin yon. Ipaalam ninyo sa kanila. Alam ko ang mga karapatan ko. Wala akong pakialam kung sino siya basta hindi siya kabilang sa mga taong nasa sasakyan papunta rito. Naiintindihan mo ba ang hinihiling ko? Sige na. Laura. Pwede ka nang lumabas mag-isa. Hihilingin ko, lalabas ako mag-isa, masaya kasama ang isang tao na hindi ako ang nagdala dito. Nandito siya. Gusto ko siyang pumunta rito at siya rin ang mag-imbita sa aking lumabas ng sasakyan. Halika na para matapos na natin to. Halika na. Pwede ka bang pumunta dito? Ayoko, isang kamay lang gusto ko, salamat. Tinanggihan ang kahilingan. Si Lauren Nash ay pinalitan ang kanyang first class seat ng kama sa Hillsborough County Jail matapos kasuhan ng disorderly intoxication. Hindi namin nakita ang booking o court records niya sa Hillsborough County. Hindi ito ang destinasyon sa kanyang ticket pero hinto ang di niya malilimutan. Lasing ako kaninang umaga. Bakit ako inaaresto para sa pananakit? Para sa pananakit? Oo. Para kanino? Well, Sinabi niya na inaresto ka dahil sinaktan mo ang mga empleyado ng Delta, kaya nandito kami. Susunod na hintuan, handa nang umalis ang Delta flight sa Salt Lake City International Airport pero may pasaherong hindi makakasama. Si Cody Bryan, 24 ay matututo sa mahirap na paraan. Ang connecting flight ay pwedeng magdulot ng posas. Sandali lang. Huwag kabahan, relax lang, bitawan mo ang telepono mo. Ano, lumingon? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Mag-relax ka? Mag-relax ka, Arestuhin siya, ano? Gusto kong malaman. ipapaalam namin sa'yo dito agad-agad. Mag-relax ka, tumigil ka sa pagsasalita, mag-relax ka, tumigil ka, mag-relax ka. O pwede kang mapadapa sa lupa, mag-relax ka, o pwede kang mapadapa sa lupa. Ano? Mag-relax ka. Arestuhin siya. Ano ang masasabi mo sa akin? Bakit ako pinalalaya? Ikaw, sabihin mo na ngayon. Sasabihin ko sa'yo kapag handa na kami. Hindi ganun ang paraan ito. Ayon sa crew, nagka-aberya sa Delta flight 1,200 at siyam dahil sobrang lasing si Bryan kaya inilipat siya mula emergency exit row at sinamahan ng supervisor. Ayon sa ulat, binangga ni Bryan ang balikat ng supervisor at pinaalis siya ng piloto sa eroplano pero hindi pa roon natapos sa jet bridge. Sabi ng pulisya, hinawakan ni Bryan sa leeg at buhok ang Delta agent at hinipuan pa. Naabutan ng mga pulis si Bryan sa Alaska ticket counter at doon nagsimula ang totoong gulo 840. Nandito na siya, 1,082 dito sa Alaska. Third floor. Hahawakan ko siya. Bakit ako inaaresto? Dahil sa pananakit. Dahil sa pananakit? O para kanino? Para sa empleyado ng Delta? Pwede mo bang tigilan ang pagnanasa sa pulsuhan? Kailangan mo bang maglakad? Hindi, kailangan mong mag-relax. Kung maglalakad ka, hindi ka makakapagpahinga. Ang masahe ako, pindutin mo ang mga brake. Hindi ako nagpapapump. Mag-relax. Kailangan mong maglakad? Maglalakad ako kung magre-relax ka. Hindi kami maglalaro sa'yo. Diyos ko, pakawalan mo ang kaluluwa mo, ang sarili mo, please. Lasing ka,
Mapapahamak ka lang. Nasasaktan mo ang mga brick ko. Hinahawakan ka namin para di ka matumba. Hindi totoo yan. Kailangan mong bitiwan. Tumigil? Tumigil, ma'am. Ma'am! Kalma lang, tumigil ka, bitiwan mo ang mga kamay ko. At sasamahan kita, bitiwan mo ang mga kamay ko at naglalakad na ako, bitiwan mo ako. Nasasaktan mo ako, masakit na, nahawakan mo na, hindi na ako sasama sa'yo. Sasamahan kita, bitiwan mo ang mga kamay ko. Hindi ako humahawak. Masakit yan, Diyos ko, nasasaktan mo ako. Kalma lang. Kailangan mo akong bitawan, pakiusap, bitawan mo ako. Umiikot na ako. Masakit. Masakit sa akin yan, bitiwan mo ako, please. Lalakad ako kapag binitawan mo ang kamay ko, salamat. Ang sarap ng ginhawa. Diyos ko. Isa akong therapist ng masahe. Relax ako. Hindi maayos ang pagkakahawak. Ibaba mo ng kaunti. Magugustuhan mo yon, hindi ba? Kita mo, masaya kaming tumulong. Nandito kami para sa kaligtasan mo, pero kailangan ka naming arestuhin at imbestigahan. Mag-relax ka lang. Kailangan ko. Salamat. Yun lang ang kailangan ko. Yun lang ang kailangan ko. Sige, mabuti. Makinig ka lang. Kung makikipagtulungan ka sa amin, makikipagtulungan din kami sa'yo. Hindi yun tama. Labas. Sige. Kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating i-adjust yung kamay na ito. Ano ang aayusin? Ang paglalakad sa patrol car ay nauwi sa wrestling. Ayon sa ulat, ibinabagsak niya ang timbang, pumipiglas, pinupuna ang mga pulis na parang nagtuturo ng fitness class at nagrereklamo tungkol sa kanyang rotator cuff. Pwede na ba akong umalis? Ayos ka lang dyan? Nauna ba ako? Hindi. Sige, pwede mo bang bitawan? Pakiusap. Hindi ka naman. Hindi kita kayang bitawan. Nasasaktan mo ang aking posas. Rotator posas. Oo. Baka yung bag mo ang dahilan. Ano sa tingin mo kung tanggalin natin ang bag mo? Gusto kong pumunta sa unahan. Hindi ako tatakbo. Mahal kita sa lobby. Kailangan ko, Jeff, tama na. Itigil mo na ang pagpunta sa... Ako, hawakan kita. Pwede ba bago tayo sumakay sa escalator, pakawalan mo ako? Kailangan kong gumalaw. Arestuin mo ako, pero pakawalan mo ako. For your safety, we can't let you go because you're a little bit inebriated. If you fall down... Kailangan kong umusad. Papunta ka sa daanan. Kailangan ko ng malaking pag-usad. Nandun ang kotse ko. Ilalagay natin siya dun sa ngayon. Kailangan kong umabante. Paikutin ang posas. Paikutin posas. Naintindihan mo ba kung paano gumagana ang kapit ng mga kalamnan? Ako? Ginagawa. Sige. Astig? Alis na ako. Sige. Liwanag, huli-huli. Ang huli ay bumababa. Nalasing ako kaninang umaga dahil iniwan ako. At inaaresto mo pa ako. Lahat dahil sa mga ginawa mo. Paano naman ang mga ginawa mo? Paano naman sila? Nasasaktan mo ako. Hindi ko ginagawa. Ikaw ang gagawa. Oo, ginagawa mo. Paulit-ulit ko nang sinabi. Bitawan ang pulsuhan ko. Binitawan ko na ang pulsuhan mo. Hindi mo naman ginagawa. Sige, kaya mo ba? Gusto ko ng pinakamagandang parusa. Dali mo ako sa yelo. Wow! Wala kayong malasakit sa mahihirap. Nako, ate. Oh, ate. Hindi ba? Diyos ko, saan ba tayo pupunta? Sinusuri ng pulis ang backpack niya sa kotse habang nagwawala si Brian na nauuwi sa magulong halo ng trauma, buzzword at galit. Akin ang mga ito. Magpapatuloy na lang ako. Akala ko ligtas na ako. Tara, mag-search tayo tungkol sa kanya at siguraduhin kulang siya sa lahat ng kailangan. Mabilis ang paghahanap. Oo, pakisuri ang backpack ko, please. Gagawin namin. Hawakan mo yan. Hawakan mo. Oh, shorts yan. Hindi ba? Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kagamitan. Wow. Seryoso ito? Sige. Go. Nilalagay ko ang fashion. Nilalagay ko ang lahat. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Salamat. Hayaan mo na. Ilagay mo na ako sa sasakyan. Oh, hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Salamat. Hindi na kailangan ng hiwa. Maaari mo bang ilagay yan? Makinig ka, tatanggalin namin sandali ang posas mo para maayos ang likod mo. Hindi kami tatakbo. Hindi, wala ako. Oh,
Makinig. Hoy, andito kami. Tigil, paano mo nakuha ang pass na yan? Itigil mo ang paglalagay ng backpack ko. Power trip na yan. Relax lang. Huwag mo akong sabihan mag-relax. Ganyan ang kapangyarihan ng channel. Sasabihin ko sa'yo, trip rock para mag-relax ka. Yun ang kapangyarihan ng isang trip. Alam mo, ayos lang yan. Ayan na tayo. Ay, naku. Ang bomba ko ay ipinasa ang sombrero. Sige, dalhin mo ako sa iyong buntot, pakiusap. Nasa kotse ka na, handa ka na? Natunaw na ba ito? Ayos na tayo. Sampal? Parating na, huwag mag-alala. Sige. Henley, pumunta ka sa base, nakuha mo na. Kumusta ang 84,600 na po? Sumasayad na ito sa 83 cup. Mga 12 oras na ang nakalipas yon at ako at siya ay tinitingnan ang budget ngayon. Meron tayong kaunting dila. Ayos lang yan at tama lang yan. Natutuwa ako para sa'yo. Medyo nalasing ako kaninang umaga dahil inabuso ako ng partner ko at uminom ako dahil doon, kaya iyon ang nangyari sa akin. Hindi yan nakakatulong sa'yo ngayon. Yan ang sinusubukan kong ipaliwanag. Yun ang nangyari sa akin kaninang umaga. Nakuha ko na karamihan ng paglalarawan. Tama. Maliban sa itim na tank top na akala ko ay sapat na. Marahil dahil naaalala ko yung backpack na nandoon. Oh, halos tama na rin, di ba? Ako. Nakita ko at alam ko. Eksaktong alam ko kung ano yon. Ang mga shawl, alam mo na yun ang usapan. Oh, Pwede ko bang makuha ang tawag para sa akin? Siguro nilaktawan lang niya lahat. sandali. Sige, pero wala ka sa position para mag-demand. Ako, Hindi ko sinasabi sa'yo na bukas. parang ganun nga. Ito na ang lahat. Papayagan kang tumawag pero hindi pa ngayon. Sa wakas, sa loob ng patrol car, ipinaliwanag ng mga pulis ang lahat. Hindi lang ito basta umano'y lasing na eksena sa paliparan ayon sa pulis. Isang pananakit ito at lahat ay nakunan sa video. Pwede ko bang tawagan si nanay ngayon? Hindi pwede. Nagising ako kaninang umaga at sinubukan pumunta. Ano bang sinasabi mo, yung pag-aresto mo? Sinabi na namin sa'yo. Ano? Sinabi namin sa'yo na pananakit. Inaaresto ka namin dahil sa pananakit. Sinaktan mo ang mga empleyado ng Delta. Kaya nandito kami. Inaaresto ka namin dahil doon. Marinig naming sabing nanlaban ka sa aresto. Malamang nga. Hindi naman talaga problema yan. Tama na ang dahilan na yon. At lahat yon ay nasa video. Kaya parang siguradong sigurado na. Well, pasensya, may kulang dito. Si Cody Bryan ay inaresto dahil sa sexual battery, simple assault, pakikialam sa pulis, at pampublikong pagkalasing. Wala pang dagdag na impormasyon sa oras ng pagre-record. Oh, seryoso, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Seryoso, hindi ko talaga kaya. Sige, sang-ayon ako dyan. Gusto kong manatili dito. May pagkabalisa ako. Pagkabalisa. Nung una hinarap niya ako, lumapit at sinabi, Sabi ko salamat, humarap siya. Nung nakaharap siya sa akin, itinulak niya ako. Base sa investigasyon, kakasuhan ka namin ng pananakit. Ano? Ang graduation trip sana ni Kiara Lyons at Maria Flores ay nauwi sa eksena sa gate ng Orlando International nang hindi sila pinayagang sumakay sa Frontier flight. Ayon sa crew, sobrang lasing ang magkapatid para sumakay ng eroplano. Sabi ng magkapatid, inaapi sila. Nang dumating ang Orlando Police, nagulo at naging emosyonal ang sitwasyon. hindi ko talaga kaya.
Sang-ayon ako dyan. Gusto kong manatili dito. May pagkabahala ko. Pagkabahala. Unang beses naming maging malaya. Oh. 220. Gusto ko yon. May tinatapon ako. Akala ko humihinga siya. May pulis dito ngayon. Sige, manatili ka lang dito. Sige, gagawin ko pero hindi ko kaya. Huwag mong sabihin yan. O, itinulak siya ng lalaking yon, kaya natumba siya. Hayaan mong ayusin ko muna lahat. Lahat ay nagsisigawan. Lahat ay nagsasalita sa sarili nila. Nagtapos na ako, magtatapos ba siya bukas? Sa akin? May identification ka. May video tayo. May identification tayo. Oh, May video tayo at may identification ako. Mag-relax ka. may magandang ideya ako. Ang dami niyang kaba. Joe, kausapin mo ako. Hindi ko alam. Dito ka lang, huwag magsalita o sumama, maghintay ka lang. Gusto ko ang tatay ko. Bigyan mo ako ng ideya. Dito. Dito. Oh, ano kaya iniisip niya? Kapatid ko siya. Ikaw ay tatay ko. Yan ang sinabi ko, wala namang kaso. Ang punto ko lang naman, saan nga ba talaga nangyari lahat ng ito? Nasa eroplano kami, kailangan niyang magbanyo. At tinanong siya nila, sabi nila, Lasing ka ba? sabi niya, oo, uminom ako ng kaunti. Inumin. At yun lang yon. Sige, may boarding pass ka o iba pa? Oh, meron siya. Pwede ko bang makita? Oh, nasa ng boarding pass? Sinabi ko na malala ang anxiety niya, kaya kailangan siyang pauwiin. Seryoso ko talagang sinasabi ito eh. Sige. Gusto mo bang kalabanin ko ang lalaki mo? Manatili ka lang dyan. 172. Oo. Ako? Nagbigay, Binigyan ko siya ng ilang pusa. Bumaba ako. Sige, sandali lang. Kanina nandito si tatay. Kailangan naming baguhin ang reference. magkakapareho pa rin ang kwento ng magkakapatid. Pag-aalala, graduation bukas, at sinasabing staff ng airline ang unang lumampas sa limit. Nakikinig ang opisyal at hinahayaan silang magsalita. Ngunit inaalam na kung sino ang lasing, sino ang pinaalis, at ano ang nangyari pagpasok sa jet bridge. May mga saksi ba tayo? Okay. Ikaw ang taong yun na. At nandun ako dahil isa akong DST. At may ideya ka ba? Makukuha ko rin yan mamaya, kaya pakiusap, ipaliwanag mo lang sa pinakamagandang paraan. Sinabi ng flight attendant na lasing ang babae at nasa restroom. Yung bunso medyo pandak. Isinuot ko yung may tattoo, pero ay hindi tama. Oh! Sige, ituloy mo. Nang sinabi nilang lasing siya, tinawagan ko ang GSC ang supervisor ko. 28. Dumating siya at nagsigawan sa loob ng eroplano kaya pinatawag ako dahil ayaw nilang umalis. Sige, nakaalis na siya sa panganib. Sinundan ko sila sandali palabas. Sinabihan ko siya na bawiin ang panganib. Humarap siya sa akin, nilapitan ako at sinabi, sabi ko, salamat. Humarap siya sa akin. Tinulak niya ako, tapos tumalikod siya, tapos lumapit ang kapatid niya at itinulak ulit ako. Natapilok ako sa isang hamog. Kaya pareho ka nilang tinamaan. Oo, sige, tapos natapilok ako at natanggal ang sapatos ko at bumagsak ako sa lupa. Sige. Yung bata, yung pandak at payat muna ang unang nagtulak sa akin, tapos yung mas malaki. Yung ate niya ang nagtulak sa akin pagkatapos, sige. At lahat yon ay nagsimula sa isang bagay. Sinasabi mo na lasing sila sa eroplano. O may nagsabi, hindi ko naman sila kinausap or sinabihan ng kahit ano. Sige, ano ba talaga ang buong nangyari? Lasing sila. Sige, sino ang lumapit tungkol sa usapan? Sinabi ko sa kanila na manatili sa labas dahil hindi siya nagpapalabas. Kailangan ko lang pumasok. Parang, Wala pang laman sa madilim na bahagi. pag lumabas ka at sumigaw, di ba ano yon? Ginawa niya. Oo, gusto niyang mag-sign up pero ayaw niyang gawin mag-isa. Oo, gusto niyang mag-sign up pero gusto niyang gawin mag-isa. Gusto niyang tawagan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kapatid ay nakaupo sa likod tapos tumakbo ang kanyang kapatid papunta sa harap at pareho silang nagsimulang sumigaw sa kanya. Ibinigay ng airline ang version nila. Sabi ng frontier sa pulis, sa eroplano nagsimula ang gulo at lumipat sa jet bridge. Anong nangyari? Ang tatay ko? Sige. Wala akong pakialam.
Hindi ko sinusubukan gumawa ng kahit ano. Ang tatay ko nagtatrabaho sa New Jersey para sa parehong tao. Oo, gaya ng pangako ko, magtatapos na ako bukas kaya kolehiyo na. Anong nangyayari? Yung lalaki si Jose, itinulak niya siya. Oo, walang hangganan ha. Psychology ako kaya naiintindihan ko hindi mahalaga. Mag-relax ka lang. Mag-relax na lang tayo. Kayo, Anong ginagawa ninyo? magpapahinga kami. Oo, uminom siya ng kaunti. Hindi ko alam kung nakita niya mula doon. Sinubukan kong bumalik sa upuan. Mas marami na akong pwedeng ihagis. Hindi ko akalaing nandito siya. Kaibigan niya yon. Lumapit sila at tinanong, lasing ka ba? Sagot niya, oo, uminom ako. Inamin niyang lasing siya. Ang Bagay. ay na. At siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Kaya bawat airline ay iba-iba, di ba? Kasi ang mga airline ay mga pribadong kumpanya, kaya may sarili silang kagustuhan. Pwede mong piliin kung gusto mong sumakay o hindi, di ba? Para ito sa seguridad. Oo, sigurado. Kaya siya lasing. Di nila alam kung magdudulot siya ng gulo o abala sa eroplano, kaya ganun ang desisyon nila. Sasakay ako ng eroplano. Pero paano si Jose na nagtulak sa kanya? Oh, Kaya nga sinusubukan niyang kunin ang impormasyon kay Jose, sinusubukan niyang alamin kung bakit. pero Umuwi na ngayon. Mauna na kami. nahulog yung isang babae matapos itulak siya ni Jose. Sabi ng isang flight attendant, oh, nakuha ko siya. Hindi ko alam pangalan niya, pero sabi ko, seryoso ba ito? Napanood ko siyang magkunwari na nahulog. Parang, oh, Ang pulso ko, Sabi ko, hindi siya lumalabat. Subukan nating palakihin ang problema tulad ng ginagawa niya. Oh, hindi. Kaya pwede nating subukang alamin kung ano ang nangyayari ngayon. Gaya ng sinabi ko, Parating na ang mga medikal, titingnan siya at lasing daw siya. Oo, halata namang uminom siya dahil kinakabahan at may anxiety. Siyempre, iinom siya bago sumakay ng eroplano. pwede ka namang uminom ng kaunti, pero kapag nasobrahan ka, Literal, Hindi ko sinasabi na yun ang bagay. yun ang ginagawa nito. Kapag nakita na nila ito na invisible o kung ano man, hindi na sila magre-resiklo ng kahit ano. Ilang taon na ang pasyenteng may sakit. Pero alam mo, hindi naman kailangan ng lalaki na saktan siya o hawakan siya ng masama. Naiintindihan ko, mag-relax muna tayo. Mag-relax na lang tayo. Tara na. Kailangan ko siyang tanungin. pumunta siya sa gate para kausapin si sino nga ulit. Jose, uminom siya ng kaunti. Hindi ko alam, may nagtulak. Oo, sinubukan kong bumalik sa upuan ko. Hindi ko alam kung alam mo, pero ang side effect ay kailangan ng doble ang alak. Kaya uminom ako ng 2, kaya kahit ano, tuwing... Uminom ako ng 2 baso. Sige, tapos at ang aking. Literal na bawat airline ay may boss. Kaya ang mga airline ay mga pribadong entidad, kaya may sarili silang kalayaan. Nakita mo ba siya? Itinulak mo ba siya? Oo. Ulit. Baka gumawa siya ng isang... And her... Over the top. Pumunta siya sa banyo, sinabi nilang umupo siya. Pero paano si Joseph? Oo. Sinusubukan niyang kunin ng impormasyon. Sinusubukan lang naming mag-relax lahat para makauwi na. At pagkatapos nahulog yung isa pang babae. Lahat nagtutulakan palabas. Kaya kayo sasakay kayo sa isang Eroplano, siya ang dapat pumirma para dito pero ayaw niya talaga. Pinanood ko siyang magkunwari. Kaya nasa eroplano na kayo. Oh, Paalis na. Papasok na sa banyo. kailangan kong pumunta sa banyo. Oo, pumunta ako ron. Hindi, sa Eastern Common lang at pagkatapos kay Marvis. Pasensya na sir, pumunta lang po ako sa banyo. Pagkatapos ako, sabi nila, kailangan kang samahan, okay? Nakaupo sila at sabi ko, okay. Anong nangyayari? Sabi ko, ano, seryoso, ano talaga? Anong ginagawa niya? Hindi ko sinasabi yon. Tara dito, tara dito. Kaya sinusubukan kong intindihin ito. Oh, gets ko, yung boyfriend ko nga papunta na sa state trooper. Gets ko na. Nasa eroplano ka, gusto mong magbanyo, pero pinigilan ka nila at sinabing kailangan kang samahan. Oo, sinabi nila na sinamahan ka palabas ng banyo. Kaya ako at nagtapos ako sa Universidad ng Stockton, tama? Bukas na talaga. Parang hindi ako... Kaya kailangan kang samahan palabas ng banyo. Oh, Kaya nasa loob ka na. oh. At agad-agad. Pero hindi nila ako inistorbo habang nasa banyo ako. Sige. So, ano yung nangyari? Kaya lumabas ako at ayos lang ako. Gagawa ako ng eksena. Sabi nila, oh, kailangan mong lumabas ng banyo. At ako naman, bakit? At ako naman, sige, bahala na. Wala naman akong pakialam. Yung boyfriend ko, literal, kapag sinabi kong ang boyfriend ko ay isang state trooper at literal na 5 taon na kaming magkasama, pinakiusapan nila akong kunin ang test ni Saffron kaya kita nakuha. Nakatuon ako sa nangyari tungkol sa tulakan at kaguluhan.
Kaya sabi ko, pupunta lang ako sa banyo tapos babalik. Wala namang sense to, hindi ko sinusubukang pigilan o sakta ng kahit sino. Oo, uminom ako ng kaunti pero wala akong intensyon manakit. Sige. Halos lahat sa pamilya ko ay nasa law enforcement gaya ng panganay kong ate at kuya ko. 5 kaming magkakapatid, karamihan ay pulis or nasa law enforcement. Nagtatrabaho ang tatay ko sa State Philippine Basketball Association at ganun din ang gagawin ko. Pakiusap, manatili tayo sa paksa. Naiintindihan ko na nasa law enforcement ang pamilya mo. Sige, pinahahalagahan ko yan. Manatili kang nakatutok at sabihin kung anong nangyari. Bakit ka itinulak? Ano ang dahilan ng paglala ng sitwasyon? Pumunta ako sa banyo, tapos sabi nila, hindi ka pwedeng bumalik sa upuan mo. At sabi ko, bakit hindi ako pwedeng bumalik sa upuan ko? Parang hindi ko maintindihan kasi, oo, uminom ako ng kaunti. Aaminin ko yon. Pero parang okay lang naman, ligtas naman tayo. Sinabi ba nila yon sa'yo? Parang, lasing ka ba? Or kung ano man. Hindi nila sinabi. Lasing ako. Sabi nila, kailangan mong bumaba. At sabi ko, hindi ko maintindihan kung bakit ako pinababa. May graduation ako, magtatapos ako, forensic. Pangalawa, Sinimulan ng pulis na ayusin ito. Lumilipad ang mga kwento, nababaluktot ang mga pahayag, pero ang focus ay napupunta sa isang lugar, ang Jet Bridge. Kaya sinasabi nilang uminom ka at ibaba ang telepono. Ano ang nangyari pagkatapos? kinabukasan, sinubukan ko, hindi, parang ayos lang ako, parang okay ako, parang hindi naman ako magkakasakit or ano. Tapos itinulak niya ako. He pushed you. Yes. How? Itinulak niya ako habang bumababa ako ng eroplano. Hindi ko inakalang ganun siya. Sabi niya, kailangan mong bumaba ng eroplano sa dibdib mo. Oo. Kaya inatake niya ako sa ganong paraan. At sabi ko, hindi, lalo na dahil sa dibdib ko. Pwede pa akong magkwento kung gusto mo. Okay. Are you guys, nakita niyo ba lahat ng nangyari? Wala sila doon. Alam ko kung sino talaga ang nandoon sa eroplano na yon. Anong kailangan ninyo? Kailangan ko ba? Reporting pass lang. Buong ulat ang kailangan mo. Sige. Sige, makakakuha pa ako ng ulat. Nasa iyo ang telepono ko. Oo, kailangan pa rin ang boarding pass niya. Oo, nandun na kami kasama ang mga flight attendant. Ang alam ko lang ay lalaki ang flight attendant. Sigurado ako. Saan ito sa loob ng gate? Nasa loob lang siya nang lumabas ako ng banyo. At pagkatapos, nasa 12C or 13 bay kami. Ang sabi ko, nasa eroplano ito. O sa loob ng eroplano. Nasa eroplano ito sa gate 13. Sa eroplano. Sige. Paraan ito para makagawa ng kopya sa papel, kaya ko ipiprint. Ipiprint ko ito para sa'yo. Sabi ko, relax lang, hindi ako tumatawa. Ayos lang yan, manatili tayo. Isa pa, Gabi dito at lilipad tayo pa uwi bukas. sinasabi niya, Nasa panganib ako. Sa jet bridge ba ito nangyari? So, hindi ito nangyari sa eroplano? Hindi, ginawa mo ba sa jet bridge? Hindi, ako nga. Pumunta ako sa banyo, tapos bumalik ako. Sabi nila, hindi ka pwedeng sumakay sa eroplano. Sabi ko, okay, bakit hindi ako pwedeng sumakay? Ayos naman ako, parang, Inihatid lang ako. Sabi ko, okay, ayoko nang lumipad. Alam mo yon, may ininom na nga ako. Pinakiusapan ako ni Danny na uminom, Tinatangka kong alamin, ano ba talaga? Tinutulungan ba niya kayong lumabas ng eroplano? Hindi, itinulak niya kayo. Hindi sa dibdib ko niya ginawa. Oo, gusto mo ba? Pasensya, ganun ko kasi naintindihan. Tinulak ka ba niya para saktan ka? May masamang intention ba? sinusubukan lang niyang paalisin kami, sinusubukan lang niyang paalisin kayo. Yun ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho. Hinawakan ko ang kapatid kong babae. kahit sa sarili nilang pagkukwento, pabago-bago na ang kwento. Samantala, nananatiling simple ang bersyon ng airline. 2 tulak, 1 nasaktan, at yan ang bersyon na pwedeng pagbasehan ng pulis. Kaya sa kahit anong punto ng biyahe, may humawak ba sa mga babae kahit kailan? Puro salita lang at sinasabihan lang sila na bumaba. Sige, punta ka sa banyo. At handa naman silang lumapit. Hindi, ang ibig kong sabihin, nung napunta na sila sa direksyon, doon sila naging handang lumapit. Hindi ko alam kung anong ginawa ng isang tao. Narinig ng isa pa. Sabi nila, tara na, tara na. Kaya lumapit si Willie Lee. Kukunin mo siya. Naglakad siya sa malamig na hangin. Itutulak ko siya. At pagkatapos, itinulak siya pababa ng mas batang babae. Ako ang mas malaki, itulak mo siya. Pareho nila akong sabay na itinulak. Mananalo tayo. Mananalo tayo. Pareho nilang inilagay ang kamay sabay kaya pareho silang makukulong dahil handa kang magsulat ng pahayag. Oo, iba ako. Nakakuha ulit ako. May isa pa akong saksi na nagsabi rin nun. Kaya sinabi ni Teresa na tiyaking medically clear sila bago tayo umalis para sa outreach. May isang tao na nagsabing itinulak siya, tapos may isa pang sumuporta sa sinabi niya at dahil doon hindi na lang ito
simpleng drama sa eroplano kundi nagiging kaso na ng posibleng pagkakaposas. Bakit hindi mo muna itabi ang telepono mo? Sige. May kopya rin ba ako ng ulat? Sandali lang ba? Yokosta MAIKLO. Ikaw ay madedeten ngayon. Bakit ako dinitine? Ipapaalam ko sa'yo agad. Bakit ako dinitine? Nikki, hindi ko alam. Bakit ako dinitine? Sige. Bakit? Bakit? Sige. Kalma lang, sandali. Kunin. Kunin? Ayusin mo ang sarili mo. Ibigay mo sa kanya ang upuang ito. Ayos lang, kaya na namin. Salamat. Ay, tatay ko, binibigay ko na sa'yo. I-unlock mo. Pwede po ba kayong pumunta dito? Nakakulong po ako, sir. Ayoko, gusto ko mag-detect. Sandali lang. Hindi ko alam. Ngayon, bago mo gawin yan. Sige, sandali lang. Bigyan mo ako ng 1 segundo. Sige. Hindi patas yan. Bakit ako inaresto? I-detain muna. Okay, why? Bakit? Sige, bakit? Base sa investigasyon, kakasuhan ka namin ng pananakit. Anong pananakit? Anong ibig sabihin nun? Inatake ang flight attendant? Inaatake ko? Aalis na ako. Itinatanggi ng magkapatid ang mali at tinuturo ang video, pero pinadali ng pulis. Pag hindi nagtugma ang kwento, inilalabas ang posas. Kaya ganun ang nangyari ayon sa pulis. Sige, ayos lang. Kaya niya kayang buhatin lahat yon? Pwede ko ba siyang balikan at buhatin? Sige, shh. Bakit siya posas? Hawakan ko ito. Relax. Sige, ngayon siya ay pinoposasan. Hindi ako natatakot. Tama, hindi sa tingin ko ikaw ang nakaposas. Relax. Pakiusap. Sige, pakiusap. Magbukas ka. Sige. Pakiusap. Oo, pero yung babaeng nahimatay, Yun na yun. May iba pang tao, may mga saksi. o silang lahat, Kayo ang nagtulak sa kanya. Sige. ano, Hindi. Sige. hindi mo hinahawakan? Tatawag ako. Hindi. Hindi. Sige, sandali lang. Huwag kang mag-alala. Tatawagan kita pati si Stuart. Tatawagan ko si Stuart. Hindi ako. Hindi ko siya iiwan. Nagbibiro ka ba? Sige, magpakakalmado ka dito. Ibigay mo sa akin ang likod mo. Ibigay mo sa akin ang backup mo. Ibigay mo sa akin ang backup mo. Uminga ka muna. Umatras ka. Pasensya na, salamat. Manatili ka lang sa ganyan. Manatiling kalmado? Salamat. Salamat. Manatiling kalmado. Maaari mo bang sagutin ang telepono na yan? Sige na. Kukunin natin lahat ng impormasyon nila para sa mga oras. Ipapabatid natin sa kanila. Sige. Sige, Maura. Huminga ka muna. Tumayo ka. Tama na. Magaling ka. Hindi na natin kailangan ng higit pa. Sige, kukunin ko na ito. Ilalapit ko ito sa kanya. Ang bilis talaga. Pwede mo bang kunin suklay ko? May tao sa korte? Hindi ko magagawa yan. Pasensya na. Hindi naman ako kriminal. Naiintindihan ko yan. Hindi naman ako daliri. Pakiusap, halugugin mo ako, tanggalin mo to. Ayokong matanggal siya. Nasa kanan ako. Laura, ayos ka lang. Lumabas ka. Lumabas ka. O, nakalabas ako. Hindi. Wala po ako, ma'am. Parehong inaresto ang magkapatid dahil sa pananakit. Ang masayang pagdiriwang ng diploma ay nauwi sa bangungot at kulungan. Ayon sa ulat, ibinaba ang mga kaso matapos makumpleto ng magkapatid ang Pre-Trial Intervention Program. Salamat sa panonood ng episode ngayong linggo. Ang Long Crime After Hours ay research. Ito ay isinulat at prinoduce ni Juliana Batella. Si Daniel Camacho ang nag-edit ng video. Ako si Sam Goldberg. Kita tayo ulit sa susunod na linggo.